we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Motor tanker, may bangga sa temporary steel bridge sa Samal Island Davao City Connector Bridge. Police Brigadier General Nicolas Torre III, dili daw prioridad ang pagdakop kang Pastor Apollo Kibuloy. Halos 3 metros nga sawa nadakpan sa Zamboanga City. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa Barangay Nazareth, Cagayan de Oro City. Motor tanker nga dunay kargang toneladang coconut oil mibangga sa temporary steel bridge sa Samal Island Davao City Connector Bridge. Philippine Coast Guard gipaklaro nga walay oil spill nga nahitabo. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Makita sa video ang starboard bow sa usa ka motor tanker vessel nga nalumping na. Kinihuman nga mibangga ang maong motor tanker sa temporary steel bridge sa ginatukod nga Davao Samal Connector Bridge dool sa Samal Island kagahapon adlaw nga Domingo. Sa laing video, makita sab ang temporary steel bridge nga daw na deform na. Sumala sa Coast Guard District Southeastern Mindanao, gikan matud pa sa iligan ang motor tanker nga Tony Dominic 11 nga dunay kargang hapit 1,000 nga tonelada nga coconut oil. Padulong unta kini sa usa ka refinery sa Panakan aron ni-unload ang mga produkto. Dihang mibangga sa temporary steel bridge. There was an allision incident kung asa ang isa ka vessel dibangga sa temporary na steel bridge na gibuhat sa SIDC na company. Sumala sa Coast Guard, miingon matud pa ang naga-operate sa maong motor tanker nga wala kini nakita nga nagsiga nga boya. Rason nga nabangga kini sa steel bridge. Based doon sa claim sa barko, during that time na nagkaroon ng insidente, the master claim na wala day ilaw during that time. Wala sab sila nadawat nga notice to mariners gikan sa Coast Guard. Apan sumala sa Coast Guard, adto na sila gikaskade nga notice to mariners niadtong August 16, 2024 aron mapahibalo nga dunay ginapahigay nga construction sa maong lugar. Gani, nakatakda nga makikistorya ang Coast Guard sa kontraktor sa maong tulay aron mahibaw-an kung kinsa nga dunay sayop sa nahitabong insidente. Samtang walay natala nga oil spill ang Maritime Environment Protection Group dihang nagpahigayon sila og marine casualty investigation ug vessel safety inspection. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Kapitan ug iyang asawa sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte ang patay human gibanhigan. Samtang patay sabang kapitan sa Isulan, Sultan Kudarat sa laing insidente sa pagpamusil. Ani ang report? Patay ang barangay chairman sa Bulibod, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte nga si Ismael Latif Mustafa ug asawa niini nga si Rahima Maulana nga barangay secretary sab human gipamusil sa Barangay Road sa Bulibod, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte pasado alas 10 Domingo sa gabi. Sa investigasyon sa kapulisan, pauli na unta ang magtiayon dihang gibanhigan kini saan naa sa unom ka armadong sospek. Na-recover sa naitabuan ang basyo sa bala sa tag-as nga kalibre sa armas. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan ug sa motibo sa pagpatay. Patay sab sa laing insidente sa pagpamusil ang barangay kapitan sa Lagilayan, Isulan, Sultan Kudarat Province human gipusil Lunes sa gabi. Nailhan ang biktimang kapitan nga si Amado Serra Jr. 62 anyos. Sumala pa nga pauli na ni atong tungura ang kapitan gikan na Malengke dihang gipusil kini sa wala pa mailing sospek sulod sa iyang kotse. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa motibo ug posibleng sospek sa pagpamusil. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.
Dili matud pa prioridad sa Police Regional Office 11 ang pagdakop kang Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Atong saro ng detalye ini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, lakip kini sa gibutyag ni Police Brigadier General Torre III, ang Regional Director sa Police Regional Office 11, dihang bibanat sa KOJC. Sumala niya, dili matud pa pagpangharas sa mga miyembro sa KOJC ang pagpahigayon o checkpoint sa gawas sa KOJC compound. I-ridicule nila tayo na tayo mga utusan. Tayo ay mga sinususian ng kung sino-sino. Hindi ba nila nakita ang mga sarili nila? Professional kaming pulis. Kayo, Mao kini ang pahayag ni Police Brigadier General Nicholas Torre III, ang Regional Director sa Police Regional Office 11, batok sa pagbatikol sa kampo sa Kingdom of Jesus Christ kanila. Kini ato sa flag raising ceremony ug awarding of deserving PNP personnel with significant accomplishments sa Pro 11 sa Buhangin, Davao City, Lunes sa buntag. Kay namduman nga sa milabayng mga semana, gibatiko sa KOJC ang pagjogging sa mga personay sa kapulisan gawa sa KOJC compound matag Kadlawon. pinababayaan ko lang sila. Na-criticize, kawawa raw mga pulis, wala pang tulog, wala pang kain, pinapatakbo ng kanilang general dyan sa harap ng KOJC. Ito sasabihin ko sa kanila, hindi nyo alam, kasama ang general sa tumatakbo dyan. Sumala pa nga dili pagpangharas ang napahigayon nga checkpoint sa gawa sa KOJC compound. Sabi nila, meron tayong checkpoint dyan malapit sa kanila. Kaya nahaharas sila. Bakit ang mga taga-airport hindi naman nahaharas? Bakit ang mga hotel sa harap hindi naman nahaharas? Gani sumala niya, dili nila prioridad ang pagdakop kang Pastor Apollo Kibuloy. Pasalamat sila, hindi pa ako inuutusan. Hanggang ngayon, hindi priority sa buhay ko si Kibuloy. Dahil may ibang mga unit na nagtatrabaho para sa pagkahuli sa kanya. Samtang, gipaklaro usab ni Torre nga nagpabiling silang maghigala ni Senator Ronald De La Rosa. Luyo sa giingon sa senador nga kung siya ang mamahimong PNP chief. Tanggalon niya si Torre. Nakita kami sa arms corps. And I can understand that because he is a politician, he is looking at the PNP from a different angle. At wala tayong sama ng loob doon, and I really respect the opinion of the good senator. Samtang sa pakiginabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao kang kani Presidential Spokesperson Harry Roque, gikatingad-an ni ini kung nganong hangtod karon wala gihapon nadakpan sa kapulisan si Pastor Kibuloy. Dapat mahiyana ang PNP. Sa dami ng mga pulis na ginamit nila, hindi nila mahanap ang kaisa-isang tao na isang pastor pa. Dapat ma-justify na nila yung napakalaking mga intelligence fund na hinihingi nila. Sara, una na nga miingon ang KOJC nga dili sila uyon sa hangyo sa PNP nga libuton pa ang KOJC compound. Sumala nila, paigo na nga pruweba nga wala ang pastor sa compound human sa pagsilbi og warrant of arrest sa NBI niadtong August 9. Sara. Okay, daghang salamat Kent Abrigana. Ito ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Giklaro sa usa ka konsehal sa Davao City kung nganong wala niya giaprubahan ang Supplemental Budget number 1 sa Davao City Council. Atong saro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, sumala sa maong konsehal nga dunay portion sa Supplemental Budget number 1 nga excessive o sobra ra daw ang gigahin nga pondo alang sa seminar ug training sa usa ka ahensya. Pero tubag sa majority floor leader nga dili lang man daw diha gastuhon ang kwarta. Ato Siron. Giklaro ni Davao City Councilor Bernard Alag ang iyang pagsupak sa 2.2 billion pesos nga Supplemental Budget number 1 alang sa tuig 2024. Nabatikos ang konsehal kay lakip sa maong pondo ang pag-usbaw sa sweldo sa city employees. Tungod niini, nakasulti si Alag nga daw na politika siya. Sigun sa konsehal, naay programa sa City Social Welfare and Development Office nga sobra ra daw ang gigahin nga pondo ug doon na paunta daw mas importanteng gahinan og pondo. Wala ko miuyon ani kay naay 354
million na budget para sa training and seminar. I think kani nga kwarta excessive ni, sobra-sobra for training and seminar. Ug dili ni siya haom sa ato ang present need. Daghan kayog need ang city karon sa atong health program, sa atong traffic, sa atong flooding. Dili ma-accept or dili madawat sa akong konsensya nga nagbutang tag kwarta ani. Gitin-aw usab sa konsehal kung ngano siya miuyon sa second reading apan nag-no sa third reading. Una, I accepted it, okay, konsensya ko. I asked myself, tama ba na 354 million ibutang nato nga budget para sa training o seminar? Gitubag ni Majority Floor Leader, Councilor Jesus Susubrado si Alaag. Miagi daw og deliberasyon ang pag-aproba sa maong budget. Kung wa kang magpa-motion for recon, diretso lang kag object, imo man po ng katungod. Object ka lang diretso, but you're objecting to the entire item. You cannot say nga portion lang akong gi-objectan diya. No? Okay, you could have clarified that particular portion. Ang 354 million pesos nga budget dili ra daw sa seminar o training. Capability building on sectoral issuances. That's one. And existing programs and services. Kini siyang duha. Ha? Duha na siya ha. No, when you say seminars and trainings, ingana lang ka diretso sweeping nimo ipangutana isulti ni ana. Murag para sa ka murag a bit reckless or irresponsible. So what is his motive here? Nadismaya sab daw ang mga konsehal sa giingon ni Alaag nga wala daw gabasa ang ubang konsehal. Wala man po daw siya gipolitika. May makuha siya kung politikahon siya. He even made a remark taking a swipe at us, the other members of the city council nga kuno, naiuban din nga kanang diretso lang mo vote yes nga dili ga pamasa. Pero di mo na tama. Kung mo depensa ka sa mo sarili, depensa mo sarili. Pero ayaw pandaot sa uban. Ayaw pamahid. Sara, tungod sa maong issue, dunay mga nanggawas nga hungihong karon nga Migs Nograles ug Bernard Alaag sa 2025 elections pagka-mayor ug vice-mayor. Pero sumala ni Bernard Alaag nga wala pa daw ni nahisgutan ug sa iyahang verbatim, let's see in the future. Ug independent councilor batud pa siya karon, pero kay numduman nato nga 2022 elections bidagan siya ilawom sa hugpong ng pagbabago o HNP nga partido ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Usa ka 26 anyos nga lalaki ang gipusil sa Pagadian City. Biktima swerteng nakaluwas sa maong insidente. Sa investigasyon sa Pagadian City Police Office, igo ra nagtindog sa sidewalk sa Barangay San Pedro ang biktima. Diyang kalit kining giduol sa riding and tandem suspects o gipusil. Nakahiagom og samad pinusilan sa tiyan, dughan og bukton ang biktima. Inoon dali kining nadala sa ospital ug anaa na sa stable condition. Nailhan na sa kapulisan ang suspect kinsa higala ra sab sa biktima. Apan padayon pa kining gipangita diyang miikyas human sa krimen. Personal grudge ang ginalantaw sa kapulisan nga motibo sa insidente. Nagpadayon ang investigasyon sa maong pagpamusil. Dunay low pressure area nga ginamonitor sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ulahing nasiplatan ang LPA sa gilayong 1,030 kilometers east-northeast sa extreme northern Luzon. Sumala sa pag-asa, ubos pa hinuon ang tsansa niini nga mahimong bagyo ug wala sab kini epekto sa nasod. Apan tungod sa habagat ug localized thunderstorms, posible pagyapon na mga pag-ulan. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa ulan sa Sulu Archipelago, Northern Mindanao, Barm, Soxargen, Caraga ug Davao Region. Dunay heavy to intense rain sa ubang probinsya. Busa mahimong alerto sa hulga sa baha o landslide.
ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka lalaki ang napalgang patay sa mga mananagat nga naglutaw sa kadagatan sa Misamis Oriental. Kapulisan padayon ng investigasyon ug pag-ila sa biktima. Ani ang report. Nakurat ang mga mananagat sa kadagatan sa Misamis Oriental. Human nga kalit nilang napalgan ang usa ka patayng lawas nga nagpalutaw-lutaw sa lawod. Wow, napakita man na papadala to sigad. Nangagtabang sa ba. Okay, imo sa tulabyan na malas ka panagatan. Pag-abot sa baybay sa Barangay Baluarte sa Taguluan, Misamis Oriental, gilayong nanawag ang mga residente og tabag sa kapulisan. Gisusi gilayon sa otoridad ang maong patayng lawas ug nakita nga aduna kini samad banda sa iyang kilay ug wala pa kini sa advanced decomposition phase. Ito ay nalunod lamang. Nalunod lamang siya initially at wala pa naman tayong nakikitang foul play sa kanya. Wala siyang saksak, wala rin siyang tama ng bala sa katawan. Meron siyang sugat, no? Pero ito ay makikita natin dahil siguro sa tubig na pressure ng tubig na pumasok sa katawan niya. Pagpaklaro sa Abdila nga dili sa dagat sa Taguluan nakita among patayng lawas apan sa sakop na sa lungsod sa Hasaan. Busa padayon ng investigasyon karon sa kapulisan aron maila ang maong biktima. Bali dito sa Taguluan, wala tayong missing person. Meron tayong missing person nung nakaraang linggo pero babae. No, pero tinawagan na natin yung Hasaan Municipal Police Station. Ang patayng lawas ana na karon sa punerarya samtang nanawagan sab sila sa mga nawad-an ug panay labi na sa Misamis Oriental nga makig-alayon kanila. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gikakurat sa mga residente sa usa ka barangay sa Zamboanga City dihang nasiplatan ang usa ka dakong sawa sa suba sa barangay. Hinuon malampuson kining nadako. Ani ang report ni Efren Mamak. No. Flashlight. Agar flashlight. Taga rayale. Kini ang aktong pagdakop sa duha ka snake catcher sa DNR sa usa ka sawa nga nasiplatan sa Madro Channel River sa Barangay Santa Maria, Zamboanga City niadtong Domingo pasado alas 8 sa gabi. Gani misulay pa og suko lang maong sawa diyang gidakop og milikos pa sa kamot sa usa sa nagdakop ni ini. Ala to. Mapursas eh. Hinuon na dakpan gayud kini og makita pa sa video ang gidak-o ni ini. Gibana-bana ang moabot sa halos 3 metros ang gitas-on sa maong bitin. Sumala sa Barangay Council sa Santa Maria, ang maong sawa, mausab ang bitin nga gisulayan nila og dakop magduha ka bulan na ang milabay. Apan nakaikyas kini sa maong lugar. Napalgan kini pagbalik sa diyang dunay mga batan-on kinsa namana og isda sa maong suba ug mi-report sa barangay. Gidala na sa DNR ang maong sawa alang sa saktong pag-atiman. Pahimangno sa barangay ngadto sa katawhan nga kung ugali makakita og susamang mga wild animal, i-report gilayon kini aron maprotektahan. Siyempre animal tambien gad sila na chinebida. So we want them na akagayod punikan nila na para di ilagad lugar which is a forest kayo. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Tungod sa kakulangan sa classroom sa anaa sa 21 ka pampublikong tulunghaan sa General Santos City ang nagpatuman og shifting sa klase. Ani ang report. Tulo ka shift sa klase ang gipatuman sa HN Kahilsot Central Elementary School sa Barangay Kalumpang sa General Santos City. Ang unang shift magsugod sa alas 5:30 sa buntag hangtod sa alas 12:15 sa udto. Sunod nga shift alas 12:20 sa udto taman sa alas 6:40 sa gabii. Samtang whole day alang sa grade 1, 2, 3 o grade 6 students. Sumala sa tagdumala sa maong tulunghaan, kinitungod sa kadaghan sa mga estudyante. Gani sa grade 4 ug 5, miabot na og 14 ang class sections nga mogamit sa 7 lang ka classroom.
Busa nagpatuman na og localization ang eskwelahan kung asa gi-prioritize nga maka-enroll mao ang mga residente sa barangay ug duol sa eskwelahan. Kulang ni classrooms, ma'am. That's why shifting siya. Kami, diri sa Kahilsot, usually among estudyante is from the barangay Kalumpang lang yun na siya. Gani bisan mga magtutudlo, shifting usab. Sumala sa principal, ginasunod nila ang DepEd Order number 5 and 10 kung asa anaalang sa 6 ka oras ang igahin sa teacher sa pagtudlo. Different teachers. Si teacher, morning session lang siya. Tapos pagka-afternoon, wala na siya klase. Si afternoon, wala po siya klase sa morning. Bali, nag-follow me atong DepEd Order number 5 o 10. Hinuon gikalipay kini sa mga teacher. Yung time na mag-prepare kami ng mga materials sa lesson is nagagawa namin every afternoon. So mas maganda rin siya, nakakapagpahinga kami, nagagawa namin yung mga gawain namin sa bahay. Paborsab ni ini ang mga ginikanan ug estudyante. Mas okay sa kung morning kay para makatulog ko good to para na pahaway. Wala na problema kung maugin ay dapat buhaton kay ngano. Sa kadagan sa estudyante, ang mga maestra manggod ang nakabalo kung unsay dapat nila buhaton sa mga estudyante. Sumala sa DepEd Gensan, gipatuman ang shifting sa klase sa 21 ka public school sa syudad. Panawagan nila sa mga ginikanan nga kung mamahimo sa duol nga eskwelahan sa ilang balay i-enroll ang ilang mga anak. Kung saan malapit yung eskwelahan na yan at hindi naman nalolocate dyan ang residence mo, baka pwedeng ang estudyante mo ay doon mo i-enroll sa kung saan malapit sa'yo. Sumala sa DepEd Gensan, as of August 13, 2024, kapin 10,000 ang enrolled sa kindergarten, halos 80,000 sa elementarya ug kapin 46,000 sa junior high school sa mga pampublikong eskwelahan sa syudad. Kauban si Gary Balantay sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Kirekomenda sa Regional Internal Affairs Service Region 11 nga amyendahan ang Memorandum Circular sa PNP kalabot sa crime reporting ug recording. Ano ang report ni John D. Esteban? Dili sakto ang pagtala sa mga reklamo sa police blotter. Mao kini ang gibutiag ni Attorney Jovito Arquita, ang Chief of Intelligence and Investigation Division sa Regional Internal Affairs Service o RIAS Region 11. Base sa ilang investigasyon kabahin sa kaso nga giatubang sa 19 station commanders sa Davao City nga girelieve. Kay hinumduman nga dunay gipakita nga blotter si PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III nga matud niya gidoktor. Upon validation sa ato ang RIAS 11, we also found out na mayroon talagang mga ganon. May mga dalawang blatter, yung isang blatter hindi pareha ang laman doon sa iba. And all in all, itong mga ano na ito, misreporting na nangyari, nag-affect no, sa crime rate natin sa Davao. Yung iba pa na for record purposes only lang yung nakamark doon. So, walang disposition. Ano ba ito? Na-solve? Napailan ba? Or wala? So, hanging. Siyam ka police station sab ang nakitaan nila og matud pa misreporting ug blotter tampering. Pipila sa iyahang ginganlan ang Kalinan, Balyok ug Turil Police Station. Subay niini girekomenda sa RIAS 11 nga amyendahan ang PNP Memorandum Circular 2018-050 di nakalatid ang guidelines sa pag-report sa mga krimen. Kay dili matud pa klaro kung ang usa ka insidente pwede ra sa barangay na matala ug unsa tong kinahanglan nga matala gyud sa police blotter. I-amend na lang yung PNP-MC, particular doon sa crime recording and crime reporting. Doon ang nakikita namin na problema. Usa sa matud pa sa mga rason niini mao ang kakulang sa PNP personnel nga miresulta sa uwahing pag-update sa police blotter. Ang uban daw naa sa computer system pero wala pa nasuwat sa blotter book. Sa bahin sa Davao City Police Office, ato siguro iguan yung mga in charge sir no, and especially sa mga desk officers. Kailangan siguro nato ka ng mga seminars and then monitoring i-supervise sa mga station commanders. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Gibutyag sa Zamboanga Electric Cooperative kung Zamselco nga minus na ang pagsigapalong sa supply sa kuryente sa Zamboanga City kung itandi sa mga milabayng katuigan kini tungod sa bastante na ang power supply sa syudad. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Atol sa gipaygayong Energy Summit sa Zamboanga City ning bag-ulang,
Gibutiyag sa Zamboanga Electric Cooperative o Zamzelco nga nagmenos na ang voltage fluctuation o ang pagsigapalong sa supply sa kuryente sa syudad. Kini tungod sa bastante nga power supply sa syudad. Sa tala sa Zamzelco gikan Enero hangtod July ning tuiga, ana lang sa siyam ka higayon ang nasinating voltage fluctuation sa mga konsumante og kuryente sa syudad. Mas ubos kini kung itandi sa milabay nga 5 ka tuig nga ana sa 3 hangtod 5 ka higayon matag adlaw. Meaning to say that we have a more stable power when it comes to voltage quality now as compared in the previous or in the past 5 years. Gipasabot sa Zamzelco ang pipila ka hinungdan nganong makasinati og voltage fluctuation ang syudad. The cause of voltage fluctuations is not only coming from Zamzelco. It could be from NGCP before sa generators natin na nagsupply sa Zamzelco. Hinuon gipasabot sa Zamzelco nga ang mga kasamtangang power interruptions nga nasinati sa syudad gumikan sa mga ongoing rehabilitation sa power distribution lines. Ginailisan matud pa nila ang mga karaang linya sa kuryente nga sagad mag 50 anyos na ang gidugayon. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Nagapod-apod na ang Department of Agriculture sa Zamboanga Peninsula og farm inputs alang sa 11 durian production sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Kiniumanasayran nga taas og demand ang durian sa nasud China. Gisug na nasab karon ang durian production sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Tuon niya na gipang-apod-apod na sa Department of Agriculture 9 ang 180,000 pieces sa durian seedlings. Laki pang kapin 1,200 nga inorganic fertilizer, 816 liquid fertilizer ug anaa sa 17 million pesos nga kantidad sa farm inputs. Anaa sab sa 1,000 hectares ang gilaumang tanuman sa mong high value crop. Gipaubusab sa training ang mga mag-uuma, ilabi pa nga kini ang 11 higayon sa pagtanom og durian sa lugar. Sumala sa DA9 dakong tabang kini aron madugangan ang kita sa mga mag-uuma. Investment sab kini kung magmalampuson sila sa ilang pagpananom. Posibleng anaa sa 4 hangtod 5 ka tuig ang paabuton. Una, mamunga ang mga gipangtanom nga durian. Mipasalig sabang DA9 nga magasupply sila og fertilizer alang sa mga mag-uma hangtod sa mamunga na kini. O kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.